po sa inyong lahat at malugod ko po kayong tinatanggap dito sa One Verse Evangelism Bible Sharing Channel. Maraming salamat po sa muli ninyong pagsama sa atin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung ngayon pa lamang po kayo nakadalaw sa ating channel, welcome na welcome po kayo. Ang panalangin namin ay hindi lang kayo makapanood ng isang video, kundi maranasan ninyo ang Diyos na nagkasalita sa inyong puso sa pamamagitan ng Kanyang salita. Bago tayo magsimula, nais ko po lamang hilingin sa inyo na kung ang channel na ito ay naging pagpapala sa inyong buhay, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-click ang notification bell, i-follow ang ating channel, i-like ang video at mag-iwan ng inyong comment at i-share na rin ito sa inyong pamilya, mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Hindi natin alam, maaaring ang simpleng pag-share ng mensaheng ito ay maging daan upang may isang taong makilala sa ating Panginoong Jesucristo. Minsan, isang pindot lang ng share ang ginagamit ng Diyos upang abutin ang isang pusong matagal na naghahanap ng pag-asa. Kaya kung nasaan ka man ngayon, nasa bahay, nasa trabaho, nasa biyahe, o tahimik na nakikinig habang nag-iisa, hinihiling ko na sandali nating alisin ang anumang nakagambala sa atin. Buksan natin ang ating Biblia kung meron, ngunit higit sa lahat, buksan natin ang ating puso. Huwag nating hayaang opinyon lamang ng tao ang marinig natin ngayong araw, mga ka-sharing. Hayaan natin ang Diyos muna ang mangusap sa atin. Ang ating mensahe ngayon ay mayroong pamagat na The Reality of Hell and the Heart Condition. Hindi ito madaling paksa. Hindi ito isang uri ng mensaheng gustong marinig ng maraming tao. Dahil sa panahon natin ngayon, mas gusto nating makarinig ng mensaheng tungkol sa tagumpay, pagpapala, kasaganaan, at pag-abot ng mga pangarap. Ngunit kung tunay nating mahal ang isang tao, hindi lang natin sasabihin ang gusto niya marinig. Sasabihin natin ang kailangan niya marinig. At yun ang ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi siya natakot magsalita tungkol sa katotohanan. Hindi niya tinago ang realidad ng kasalanan. Hindi niya itinago ang realidad ng paghukom. At higit sa lahat, hindi niya itinago ang kalagayan ng puso ng tao. Kaya ngayong araw, hindi tayo pupunta sa opinyon ng tao. Hindi tayo pupunta sa tradisyon. Hindi tayo pupunta sa ating sariling pananaw. Pupunta tayo sa sinasabi mismo ng Panginoong Hesus. Basahin natin ang ating pangunahing talata, Luke chapter 16 verse 15. And he said to them, "You are those who justify yourself before men, but God knows your heart. For what is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God." Napakalalim ng talatang ito, mga ka-sharing. Sa unang tingin, parang simpleng pahayag lang to. Ngunit habang pinalinilayan natin ang sinabi ng Panginoong Hesus, mapapansin natin tinatamaan ito yung pinakapuso ng problema ng tao. Pansinin ninyo, hindi muna nagsalita ang Panginoong Hesus tungkol sa ginagawa ng tao. Hindi muna siya nagsalita tungkol sa kayamanan. Hindi muna siya nagsalita tungkol sa religiyon. Hindi muna siya nagsalita tungkol sa impyerno. Ang una niyang tinamaan ay ang puso. At alam niyo ba, mga ka-sharing, kung bakit? Dahil ang ugat ng bawat kasalanan ay nagsisimula sa puso. Bago magsinungaling ang bibig, may nagsisinungaling muna sa puso. Bago magnakaw ang kamay, nagkakaroon muna ng pagnanasa ang puso. Bago tumanggi ang tao sa Diyos, tumatanggi muna ang kanyang puso. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, God knows your heart. Hindi ba nakakapangilabot isipin yan? Maaring kilala ka ng tao bilang mabait. Maaring kilala ka ng kapitbahay mo bilang matulungin. Maaring sabihin ng iyong pamilya na mabuti kang ama, mabuti kang ina, mabuti kang anak. Maaring sabihin ng mga kaibigan mo na napakabuting tao niyan. Pero may tanong ako sa iyo. Ano kaya ang nakikita ng Diyos kapag tinitingnan niya yung puso? Hindi ang mukha mo ang tinitingnan ng Diyos. Hindi ang ngiti mo. Hindi yung reputasyon mo. Hindi ang iyong Sunday clothes kapag nagsisimba ka. Hindi tumitingin ng Diyos sa dami ng beses na nagsimba ka o nagsisimba ka. Kundi yung puso. Mga sharing, may isang bagay na hindi kailanman nagkakamali ang Diyos. Hindi siya nalilinlang ng ating panlabastan. Tayo, madali tayo malinlang. Kapag maganda yung pananamit ng isang tao, iniisip nating mabuti siyang tao. Kapag mahusay magsalita, iniisip nating malinis ang kanyang buhay. Kapag palagi nasa simbahan, inaakala nating malapit na malapit siya sa Diyos. Pero ang Diyos ay hindi tumitingin katulad ng tao. Hindi siya humahanga sa panlabastaan nyo. Diretso siyang nakatingin sa puso. At sinabi ng Panginoong Hesus, "You are those who justify yourself before men." Napansin ba ninyo?
Hindi niya sinabi, you are those who repent. Hindi niya sinabi, you are those who humble yourself. Ang sinabi niya, ay you justify yourself. Napakadali nating ipagtanggol ang ating sarili kapag may nagsasabing makasalanan tayo. Ano po ba yung kadalasan nating sagot? Mabait naman ako. Nagbibigay naman ako. Hindi ako pumapatay. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako katulad ng ibang tao. May mga nakapagsabi na ba niyan ng ganyang salita sa inyo? Marahil oo. Pero napansin po ba ninyo yung ginagawa natin? Sa halip na ihambing natin ang ating sarili sa kabanalan ng Diyos, ikinukumpara natin ang ating sarili sa ibang tao. Kapag mas mabuting tao tayo kaysa sa iba, pakiramdam natin ligtas na tayo. Pero hindi yun ang pamantayan ng Diyos. Hindi niya tayo ihahambing sa kapitbahay natin, hindi niya tayo ihahambing sa isang kriminal. Hindi niya tayo ihahambing sa pinakamabait nating kakilala. Ang tanong ng Diyos ay hindi mas mabuti ka ba kaysa sa iba? Ang tanong niya ay ano ang kalagayan ng puso mo sa akin? At yan ang tanong na hindi natin maaaring takasan. Dahil darating ang araw na haharap tayong lahat sa Diyos. Sa araw na yan, hindi na mahalaga kung gaano karaming tao ang pumapalakpak sa atin. Hindi na mahalaga kung gaano tayo kasikat. Hindi na mahalaga kung gaano kalaki ang ating bahay, negosyo, o ating mga naipon. Ang titingnan ng Diyos ay ang puso. At ang tanong ay hindi kung gaano tayo kabuti sa paningin ng tao. Ang tanong ay tayo ba ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos o patuloy nating ipinagmamatuwid ang ating sarili. Marahil habang nakikinig ka ngayon, iniisip mo, ano naman ang kaugnayan nito sa impyerno? Ang pinag-uusapan natin ay puso, pero ang paksa ay ang realidad ng impyerno. Napakagandang tanong yan. At ito yung nais kong maunawaan natin lahat. Hindi nagsisimula ang problema ng tao sa impyerno. Nagsisimula ito sa puso. Bago magkaroon ng paghihiwalay sa Diyos, mayroon munang pusong tumatanggi sa Diyos. Bago magkaroon ng paghatol, mayroon munang pusong ayaw magpasakop sa Kanya. Bago maranasan ng tao ang walang hanggang kaparusahan, mayroon munang pusong nagsasabing, hindi ko kailangan ng Diyos. Kaya kong mabuhay sa sarili kong paraan. Kaya ang sinabi ng Panginoong Hesus ay napakahalaga para sa atin. God knows your heart. Mga ka-sharing, hindi lamang alam ng Diyos ang ginagawa natin, kilala niya tayo higit pa kayo sa pagkakilala natin sa ating sarili. Yan ang totoo. Alam niya ang mga luhang hindi nakikita ng tao. Alam niya yung mga iniisip nating walang ibang nakakaalam. Alam niya yung mga kasalanang matagal na nating tinatago. Alam niya ang mga pagkakataong nagpupunwari tayong malapit sa Kanya, ngunit ang totoo, malayo ang ating puso. At alam din niya kung ilang beses na niya tayong tinatawag, ngunit patuloy natin siyang tinatanggihan. Di ba't napakabuti ng Diyos? Kung gugustuhin niya, maaari niyang hatulan agad ang tao. Ngunit hanggang ngayon, humihinga ka pa. Hanggang ngayon, may pagkakataon ka pang makinig ng Kanyang salita. Hanggang ngayon, tinatawag ka pa rin niya. Yan ang biyaya ng Diyos. Ngunit huwag nating ma-misinterpret, mga ka-sharing, ang Kanyang pagtitiis bilang pahintulot upang manatili tayo sa ating kasalanan. May mga taong nagsasabi, wala pa namang nangyayari sa akin. Maayos pa naman ang buhay ko. Pinagpapala naman ako. Siguro ayos na ang relasyon ko sa Diyos. Pero mga ka-sharing, ang kabutihan ng Diyos ay hindi nangangahulugang inaaprubahan niya ang lahat ng ginagawa natin. Minsan, yung Kanyang pagtitiis ay pagkakataon para tayo ay magsisi. Kaya habang may panahon pa, huwag nating patigasin ang ating puso. May nais akong itanong sa iyo. Kapag tahimik ka na, kapag wala na yung mga kaibigan, kapag wala na ang pamilya mo, kapag nakahiga ka na sa iyong kama sa gabi, at ikaw na lamang at ang konsensya mo ang nag-uusap, may kapayapaan ba ang puso mo sa harapan ng Diyos? O may mga tanong kang pilit mong iniiwasan? Alam mo bang may mga taong takot pag-usapan ng impyerno? Bakit? Dahil ang impyerno ay nagpapaalala sa atin na may pananagutan ng tao sa Diyos. Kung walang impyerno, walang paghuhukom. Kung walang paghuhukom, wala sanang pananagutan ng tao. Kung walang pananagutan, maaaring isipin ng tao na maaari niyang gawin ang anumang gusto niya. Ngunit hindi yun ang sinabi ng Panginoong Hesus. Hindi niya sinabi na walang kahihinatnan ang ating buhay matapos nating baliwalain at suwayin siya.
Sa halip, itinuro niya na ang pinakamahalagang bagay ay ang kalagayan ng ating puso sa harapan ng Diyos. At alam ninyo kung ano yung pinakamalaking panininang ng puso ng tao. Ang isipin nating ligtas tayo kahit hindi pa tayo sumusuko kay Kristo. Napakadaling maging relihiyoso, napakadaling magsimba, napakadaling makinig ng sermon, napakadaling mag-post sa social media ng verse ng Bible, napakadaling tawagin ng sariling Kristiyano. Pero ang tanong ay hindi kung ano yung tawag sa ating sarili. Ang tanong ay sino ba talaga ang nagmamay-ari ng ating puso? Kapag sinabi ba ng Diyos sa talikuran ng kasalanan, handa ka bang sumunod? Kapag sinabi ng Diyos na magpakumbaba ka, handa ka bang magpakumbaba? Kapag sinabi ng Diyos na sumunod ka kay Kristo, handa ka bang isuko ang iyong buhay sa Kanya? O gusto lamang natin ng Panginoong Yesus bilang tagapagligtas, ngunit ayaw natin siyang maging Panginoon? Ma-sharing, maraming tao ang gustong tanggapin ang pagpapala ng Diyos, ngunit ayaw tanggapin ang pamamahala ng Diyos. Gusto nila ang langit, ayaw nilang pagsisisi. Gusto nilang kapatawaran, ayaw nilang bitawan ng kasalanan. Gusto nilang kaligtasan, pero ayaw nilang isuko ang kanilang puso sa Diyos. Ngunit tandaan natin ang sinabi ng Panginoong Yesus, God knows your heart. Hindi natin kayang lokohin ang Diyos. Maaaring maloko natin ang ibang tao, maaaring maloko natin ang ating sarili, pero hindi natin maluloko ang Diyos. At yun ang dahilan kung bakit seryoso ang usapin ng impyerno. Dahil ang impyerno ay hindi lamang nagpapakita ng galit ng Diyos laban sa kasalanan. Ipinapakita rin ito kung gaano kabanal ang Diyos. Napakabanal ng Diyos na hindi niya maaaring tawagin banal ang kasalanan, mga kasyero. Napakamatuwid ng Diyos na hindi niya maaaring baliwalain ang kasamaan. Napakabuti ng Diyos, kaya pinalaan niya tayo bago pa dumating ang paghuhukom na ito. Isipin mo halimbawa, kung may nakita ka po yung isang ama sa loob ng tahanan, sisigaw ba siya upang takutin ang kanyang anak? Hindi, mga kasyeri. Sisigaw siya dahil mahal niya ang kanyang anak. Ganon din ang Diyos. Kapag binabalaan niya tayo tungkol sa walang hanggang kaparusahan, hindi ito dahil nais niya tayong itaboy. Ito ay dahil nais niya tayong iligtas. Ito ang puso ng Ebanghelyo, mga kasyeri. Tinatawag tayo ng Diyos hindi upang tayo ay mawalan ng pag-asa, kundi upang tayo ay magkaroon ng tunay na pag-asa kay Kristo. Kaya habang naririnig mo ang mensahe ito, huwag mong isipin na ito ay para lamang sa ibang tao. Huwag mong isipin na ito ay para lamang sa mga kriminal, o sa masasama, o sa mga taong malayo sa Diyos. Hayaan mo itanong mo ito sa iyong sarili ngayon. Panginoon, ano po ba talaga ang kalagayan ng puso? Dahil sa huli, mga ka-sharing, hindi ang opinyon ng tao ang magpapasya sa ating walang hanggang kalagayan. Hindi ang dami ng ating mga nagawang mabuti, hindi ang dami na nagsasabing mabuti tayong tao, kundi ang Diyos na nakakilala sa bawat puso ng bawat isa sa atin. At kung totoo nga kilala niya ang puso natin, wala tayong dapat ikatakot kung tunay tayong lumapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba, pagsisisi at pananampalataya. Ngunit kung hanggang ngayon ay ipinagmamatuwid pa rin natin ang ating sarili, ang pinakamabuting panahon upang tungkol sa Kanya ay ngayon, habang naririnig mo pa ang Kanyang mga salita, habang naririnig pa rin natin ang Kanyang tingin. Mga ka-sharing, gusto kong iwan sa inyong puso ang isang simpleng katotohanan. Sa buhay na ito, marami tayong maaaring itago sa tao. Maaari natin itago ang ating tunay na nararamdaman. Maaari natin itago ang ating mga pagkukulang. Maaari natin itago ang ating mga lihim na kasalanan. Maaari nating pagandahin ang ating imahe sa paningin ng iba. Maaari nating kumbinsihin ng ibang tao na maayos ang ating spiritual na kalagayan sa harapan ng Diyos. Ngunit may isang bagay na hindi natin kailanman magagawa. Hindi natin maitatago ang ating puso sa Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Yesus, God knows your heart. Napakalinaw. Hindi sinabi ng Panginoong Yesus, God knows your church attendance. Hindi niya sinabi, God knows your ministry. Hindi niya sinabi, God knows your reputation. Ang sinabi niya ay God knows your heart. Ibig sabihin, ang pinakamahalagang tanong sa buhay ay hindi ano ang tingin ng tao sa akin. Ang pinakamahalagang tanong ay ano ang nakikita ng Diyos kapag tinitingnan niya ang aking puso. At kung tapat tayo sa ating sarili, masasabi nating lahat na may mga pagkakataong naging mapagmataas tayo. May mga pagkakataong ipinagmalaki natin ang ating kabutihan.
May mga pagkakataong inisip nating sapat na ang pagiging mabuting tao. At may mga pagkakataong iniisip nating ligtas tayo dahil lamang sa ating relihiyon, sa ating paglilingkod o sa ating sariling kabutihan. Ngunit ang mensahe ng Panginoong Hesus ay malinaw, mga ka-sharing. Ang puso ng tao ay kailangan maging tapat sa Diyos. Hindi sapat ang panlabas na anyo natin. Hindi sapat ang magandang pangalan. Hindi sapat ang opinyon ng ibang tao. Ang kailangan natin ay isang pusong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Mga ka-sharing, ang realidad ng impyerno ay nagpapaalala sa atin na seryoso ang kasalanan. Ngunit ang katotohanan, nagkasalita pa rin ang Diyos sa atin ngayon, ay nagpapaalala rin na bukas pa ang kanyang paanyaya. Kung wala sanang pag-asa, hindi ka na sana nakarinig ng mensahe ito. Kung wala nang pag-asa, hindi ka na sana binigyan ng Diyos ng pagkakataong marinig ang kanyang salita. Ang katotohanan na rito ko ngayon ay patuloy ng kanyang biyaya. Marahil may ilan sa iyo ang nagsasabing, matagal na akong nagsisimba. Ang tanong ko ay hindi kung gaano ka nakatagal sa simbahan. Ang tanong ko ay naibigay mo na ba talaga ang puso mo sa Panginoon? Marahil may magsabi naman, marami na akong nagawang mabuti. Nagpapasalamat tayo mga ka-sharing sa bawat mabubuting gawa. Marahil naman ay may nagsasabing, kilala ko ng mga tao bilang mabuting tao. At yan ay isang magandang patotoo. Pero tandaan natin, darating ang araw na hindi ang tao ang haharap sa atin. Ang haharap sa atin ay ang Diyos na nakakilala ng ating puso. Kaya bago tayo matapos, nais kong kausapin ang bawat isa sa inyo ng personal. Hindi ako humihingi ng emosyon. Hindi ako humihingi ng pangako na hindi naman tutuparin. Ang inihiling ko lamang ay maging tapat ka sa Diyos. Kung sa sandaling ito ay nararamdaman mong kinakausap ka ng Panginoon, huwag mong patigasin ang iyong puso. Huwag mong isipin na may mas tamang panahon. Huwag mong sabihin na kapag tumanda na ako. Huwag mong sabihin na kapag naayos ko na ang buhay ko. Ang pinakamainam na panahon upang lumapit sa Diyos ay habang tinatawag ka pa niya. Sa Luke chapter 16 verse 15, sinabi ng Panginoong Hesus na alam ng Diyos ang ating puso. At dahil alam niya ang puso mo, wala ka na kailangang itago sa Kanya. Alam na niya ang iyong mga sagot. Alam na niya ang iyong mga pagkakamali. Alam na niya ang iyong mga kabiguang naranasan. Alam na niya ang iyong mga sekreto. At sa kabila ng lahat ng iyon, tinatawag ka pa rin niya para lumapit sa Kanya. Hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil siya mismo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal. Kung nais mong tumugon sa Kanyang paanyaya ngayon, kausapin mo siya mula sa iyong puso. Hindi ang mga salitang sasabihin natin ang magliligtas sa atin. Ang magliligtas sa atin ay ang Diyos na tumutugon sa taong tunay na nagsisisi at sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit kung nais mong ipahayag ang laman ng iyong puso sa Panginoon, maaari kang sumunod sa panalangin ito bilang pagpapahayag ng iyong pananampalataya. Panginoong Diyos, lumalapit po ako sa iyo ng may pagpapakumbaba. Wala po akong may pagmamalaki sa iyo. Hindi ko po kayang itago ang tunay na kalagayan ng aking puso, sapagkat alam mo na ito. Inaamin ko po na kailangan kita. Humingi ako ng iyong awa at kapatawaran. Sinusuko ko ang aking puso at ang aking buhay sa iyo. Tulungan mo akong talikuran ng aking sariling daan at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ang aking pagtitiwala ay hindi na sa aking sariling kabutihan, kundi sa iyo lamang. Salamat sa iyong pag-ibig at sa iyong paanyaya. Gabayan mo po ako sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung taimtim mong idinalangin ang panalangin iyon bilang pagpapahayag ng tunay na pagsisisi at pananampalataya, inihikayat kitang magpatuloy sa pagkilala sa Panginoon. Lumago ka sa Kanyang salita, manalangin araw-araw, at makiisa sa isang lokal na iglesyang tapat na nagtuturo sa katotohanan ng Biblia upang patuloy kang lumago sa iyong paglakad kasama ang Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga sharing. Kung ang mensahe nito ay naging pagpapala sa inyong buhay, pakisuyo po mag-subscribe sa ating One Verse Evangelism Bible Sharing Channel. I-click ang notification bell, i-like ang video, mag-iwan ng inyong comment, at i-share ang mensahe nito sa inyong pamilya at mga kaibigan. Maaaring ang simpleng pag-share po ang maging daan upang may isang pusong marinig na katotohanan at lumapit sa Diyos. Hanggang sa muli nating pag-aaral ng Kanyang salita, tandaan natin, mga sharing, ang sinabi ng Panginoong Hesus, God knows your heart. Kaya mamuhay tayo na may pusong tapat, mapagpakumbaba at nakasuko sa Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos at sumainyo ang Kanyang biyaya at kapayapaan.